Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-20 kabanata ng Aklat ng Mga Hukom. At dito po ay makikita natin sa aklat na ito ang pagpapatuloy ng malungkot na pangyayari ng ika-19 na kabanata. Dito ay makikita natin yung paghihiganti ng mga Israel laban sa tribo ng Benjamin na kapwa rin nila ay mga Israelita. Dahil sa kasalanang nangyari sa Gibeya, ipinakita ng kabanatang ito ang katarungan, digmaan, at ang resulta ng kasalanan sa buong bansa. Subalit bago tayo magpatuloy, tayo po muna'y manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po'y lumalapit, Panginoon, at nagpapakumbaba, Lord, away from you. Hindi ko kayang maunawaan ang lalim ng iyong salita. I need your wisdom. I need your guidance, Lord. Kaya samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dalayan ko po na kami mapagpala at kami po ay mas lumalim, Panginoon, sa aming relasyon sa inyo dahil po sa mas nakikilala ka namin dahil sa iyong mga salita. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Verse 1, ang mga Israelita mula sa Dan, sa gawing hilaga hanggang sa Beersheba sa timog at mula sa Gilead sa silangan ay nagtipon-tipon sa Mispa sa harapan ni Yahweh. Ayan, ipinapakita nito ang pagkakaisa ng buong Israel laban sa malaking kasalanan na nangyari. Kaya kapag may kasalanan sa loob ng bayan ng Diyos, hindi dapat ito babaliwalain. Sapagkat ang kasalanan na hindi pinaparusahan ay lalong lumalala, Parang kumbaga tinitignan nila na okay lang naman pala wala naman palang mabigat na parusa ito. Samantalang kung gumagawa ng aksyon ang buong bayan, ito po ay nagiging malaking aral sa kanila or sa atin bilang mga mamamayan. Sabi sa verse 2, kasama ang mga pinuno ng bawat lipi, lahat-lahat ay umabot sa 400,000 kawal. Ang pangyayaring ito ay nakarating sa kaalaman ng mga Benjaminita. Ang tanong ng mga Israelita, paano ba naganap ang kasamaang ito? Ang pangyayari ay isinalaysay ng Levita na asawa ng babaeng pinaslang. Kami ng aking asawang lingkod ay nagdaan sa Gibeya na sakop ng Benjaminita upang doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, ang bahay na tinutuloyan namin ay pinaligiran at pinasok ng mga taga-Gibeya at gusto akong patayin. Ngunit sa halip, kinahasan nila ang aking asawa hanggang sa siya ay mamatay. Inuwi ko ang kanyang bangkay, pinagputol-putol at pinadala sa bawat lipi ng Israel. Napakasama at karumal-dumal ang ginawa nilang ito sa atin. Kaya kayong lahat ng naririto ay mga Israelita, ano ngayon ang dapat nating gawin? So dito po ipinakita niya kung paano inabuso ang babae hanggang sa mamatay. Ang layunin niya ay ipakita kung gaano kalala ang kasalanan sa Gibeya. Ang kasalanan ay may malawak na epekto, hindi lang sa isang pamilya kundi sa buong komunidad. Verse 8, sabay-sabay silang tumayo at kanilang sinabi, isa man sa amin ay hindi muna uuwi sa sariling bahay o tulda. Ito ang gagawin natin. Magpapalabunutan tayo kung sino ang unang sasalakay sa Gibeya. Ang 10 bahagi ng bilang ng ating kalalakihan ang mamamahala sa pagkain ng hukbo. Ang natitira naman ay magpaparusa sa Gibeya dahil sa kawalang hiyaang ginawa nila sa Israel. Kaya ang mga kalalakihan ng Israel ay nagkaisang salakayin ang Gibeya. Ayan, so nagdesisyon sila na walang uuwi hanggat hindi napaparusahan ang gumawa ng kasamaan. Ang tunay na bayan ng Diyos ay dapat tumitindig laban sa kasamaan. So kasi kapag nanahimik po tayo kahit na malinaw na masama or kasalanan yung kanilang ginagawa, so wala pong matututo. So sabi dito sa verse 12, ang mga Israelita ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng lugar na sakop ng Benjamin at kanilang ipinasabi, napakasama nitong ginawa ninyo sa amin.
Ibigay ninyo sa amin ang mga taga-Gibeang gumawa nito at papatayin namin para mawala ang salot sa buong Israel. Ngunit hindi pinansin ng mga Benjaminita ang mga Israelita. Sa halip, nagtipon-tipon sila sa Gibea upang lumaban sa ibang lipi ng Israel. Ayan, so makikita natin dito, no? Ito sana yung pagkakataon ng mga Benjamin, no, na itama yung kanilang mali. Ngunit pinili nilang ipagtanggol ang kasalanan. Pinili nilang panindigan yung kanilang ginawa. Ano po? Kaya kapag ipinagtanggol natin yung kasalanan or pinangatwiranan natin yung ating maling ginawa, no, dahil sa ating pride, no, or dahil sa loyalty natin do sa mga nakagawa nito, no, ito po ay nagkukos ng mas matinding problema. Ayan. Verse 15, sabi dito, nang araw ring iyon nakatipon sila ng 26,000 kawal, bukod pa sa 7 piling kawal ng Gibea. Sa kabuang bilang ay 700 piling kawal na pawang kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman ay nakatipon ng 400,000 kawal na pawang bihasa sa digmaan. Ayan, so dito po, no, makikita natin na ang 700 na ito ay napakahusay na mandirigma, no, na kayang tamaan ang target kahit ito ay maliit na bagay. Hindi sapat ang lakas ng tao kung mali ang ating ipinaglalaban. 18, sabi ko, ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel at do'y itinatanong nila sa Diyos, alin lipi ang unang sasalakay sa mga Benjaminita? Sinabi ng Diyos na ang tribo ng Judah ang mauuna. 19, sabi niya, kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa tapat ng lungsod ng Gibea. Pinaharap nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Ngunit, hinarang sila ng mga Benjaminita at bago gumabi ay nalagasan sila ng 22,000 kawal. Gayunpaman, hindi nasiraan ng loob ang mga Israelita. Kinabukasan, muli silang humanay sa dating lugar. So dito makikita po natin, no, kahit sila ang tama, pinayagan ng Diyos na matalo, no, may pagkatalo, no. Minsan pinapayagan ng Diyos na minsan matalo tayo upang turuan ang kanyang bayan ng pagpapakumbaba. Kasi kung lagi tayong mananalo, baka lalo tayong magmalaki o lalo tayong kikilalanin natin yung ating sariling lakas at galing, hindi na si Lord. Ayan, so sabi po sa verse 23, ngunit bago magsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Bethel at maghapong lumuha. Itinanong nila kay Yahweh, muli po ba namin lulusubin ang mga kapatid naming Benjaminita? Oo, lusubin ninyo silang muli, sagot ni Yahweh. Kaya muli nilang nilusob ang mga Benjaminita, ngunit muli silang sinalubong ng mga ito sa labas ng Gibea, at sa pagkakataong ito ang mga Israelita ay nalagasan na naman ng 18,000. Kaya nagpunta sila sa Bethel at dooy nanangis na natili silang nakaupo sa presensya ni Yahweh at maghapong hindi kumain. Naghain sila ng mga handog na susunugin at handog pang kapayapaan. And so makikita natin dito na nalagasan sila ng 18,000, no? Ipinapakita na hindi sapat ang galit o paghihiganti lamang, So dito umiiyak ang Israel, nag-ayuno sila at naghandog sa Diyos, no? Naroon ang pari na si Pinehas, apo ni Aaron, no? Dito makikita natin na ang tunay na pagpapakumbaba. Verse 27, muli silang sumangguni kay Yahweh. Noon ang kapanangtipan ng Diyos ay nasa Bethel. Ayan, na sa pag-iingat ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, at ang tanong nila, lulusubin po ba namin muli ang mga kapatid namin Benjaminita or titigil na kami? Sumagot si Yahweh, lumusob kayo muli at bukas ng umaga pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. So dito makikita po natin may pangako na si Lord na tagumpay. So
hindi pa man sila lumalaban pero nasa kanila na yung tagumpay, no? Verse 29, sabi dito, ang mga Israelita ay naglagay ng mga kawal na nakakubli sa palibot ng Gibeya. Nang ikatlong araw, muli silang sinalakay ng mga Benjaminita. At tulad ng dati, sila ay sinalubong ng mga ito hanggang sa mapalayo sa bayan. May ilang Israelitang napatay sa sangandaan papuntang Bethel at Gibeya at sa labas ng lungsod. Humigit kumulang sa 30. Dahil dito, inisip ng mga Benjaminitang na daig na naman nila ang mga Israelita. Hindi nila naisip na nagpapahabol lamang ang mga ito upang ilayo sila sa lungsod. 33, ang mga Israelita ay nagpahabol ay nagtipon-tipon sa Baal Tamar. Samantala, lumabas naman sa kanilang pinagtataguan ang sa palibot ng Gibeya. Ayan po. So, ang may 10,000 pawang piling mandirigma ng Israel. Sinalakay nila ang lungsod. Naging mahigpitan ang labanan. Hindi alam ng mga Benjaminita na malapit na silang malipol. At ng araw na iyon, nakapatay sila ng 25,100 Benjaminita. Noon lamang nila nakita na natalo sila ng mga Israelita. Umatras ang malaking bahagi ng hukbo ng Israel sapagkat nagtiwala na sila sa mga lalaking pinatambang nila sa palibot ng Gibeya. Nang malayo na ang mga Benjaminita, sinalakay nga nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng mga taga roon. May usapan ng mga Israelitang umatras at ang mga nakatambang sa palibot ng Gibeya na kapag may nakita silang makapal na usok ng Gibeya, haharapin na nila ang mga Benjaminita. Noon, ang mga Benjaminita ay nakapatay na ng 30 Israelita, kaya iniisip nilang malulupig na naman nila ang mga Israelita. At lumitaw nga ang mga makapal na usok mula sa Gibeya. Nang lumingon ang mga Benjaminita, nagtaka sila nang makitang nasusunog ang buong lungsod ng Gibeya. Sinamantala naman ito ng mga Israelita, hinarap na nila ang mga kaaway. Nandito ang mga Benjaminita at nagtangkang tumakas patungong kaparangan. Ngunit pinalibutan sila ng mga Israelita at hindi nilubayan ng pagtugis hanggang sa silangan ng Gibeya. Ang napatay sa mga pinakamagagaling na kawal ng Benjaminita ay umabot ng 18,000. Ang iba'y nakatakas papuntang Ilang sa batong malaki ng Rimon. Ang napatay sa daan ay 5,000. Patuloy silang hinabol ng mga Israelita at nakapatay pa ng 2,000. Lahat-lahat ng napatay sa Benjaminita ng araw na iyon ay 25,000 na pawang mga matatapang na mandirigma. Ang nakatakas sa batong malaki ng Rimon ay 600 at ang mga ito ay nanatili roon ng 4 na buwan. Binalikan ng mga Israelita ang iba pang Benjaminita at pinatay lahat, pati mga hayop. Pagkatapos, sinunog nila ang lahat ng bayang sakop ng Benjamin. So dito po nakita natin na sa ikatlong labanan gumamit ang Israel ng strategy or ambush laban sa Gibeya. So natalo ang Benjamin at halos maubos ang tribo nito. Dito makikita natin na pinahihintulutan ng Diyos ang tagumpay upang linisin ang kasalanan ng Israel. So napakagandang makita po na ang Diyos ay nandun pa rin sa panig ng tama. So dito makikita natin yung mga aral na ating matututunan dito sa Kabanata 20. Una ay ang kasalanan ng iilan ay maaring makasira sa buong bayan. So ang nangyari sa Gibeya ay nagdulot ng digmaan sa buong Israel. Pangalawa, makikita din natin yung pagtatanggol sa kasalanan ay nagdudulot ng kapahamakan. Kung itinama sana ng Benjamin ang mali, hindi sana nangyari ang digmaang ito. At pangatlo, makikita din natin na ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa pagpapakumbaba sa Diyos. Nang sila ay nag-ayuno at umiyak sa Panginoon, doon dumating yung kanilang tagumpay. Kaya totoo yung salita ng Diyos na ang mga nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos, at ang nagpapakataas ay ibinababa. Sana po ay may natutunan tayo. Muli pagpalain tayo ng ating Panginoon at tanging kay Jesus lamang ang papuri.